Treasure Hunting Weekend mga katiats, meron na naman tayong i-remap, ibang site ito. At merong na-detect sa banda rito ang ating katiats dahil mga treasure hunter din ito. At ipa-confirm lang nila kung meron din tayong detection. Kaya ito kagad ang napansin ko, yung letter V diyan na ayan, napakalaki pero manipis. At sa unahan ay may egg-shaped na bato. Ayun, no? Kung hindi marka nagtuyo, Ayan, kapag merong ganyan na mga V, meaning merong mga doorway or entrance. Mayroong napakagandang history ang lugar na ito. Kasi dito daw tumakbo si MacArthur nung unang bugso ng giyera, mga 1942. Ay natalo si MacArthur sa Pilipinas ni Yamashita. Kaya dito siya nagtago muna sa bundok na ito bago pinick up ng helicopter at dinala sa safe base at bumalik sa Amerika. And then 1945 liberation time ang pagbalik ni MacArthur. Sa Leyte naman ang landing niya. Ang sabi nga niya noon nang lumayas siya ay I shall return. Kaya after 2 years nang matalo ang Amerika, Hapon ang sa Pilipinas, itong nag-govern, mga Hapon. Kaya meron tayong Japanese government noon. Yung gobyerno ni Jose P. Laurel, yun ay puppet government ng mga Hapon. At pagbalik ni MacArthur ay natalo sila at American na naman ang nangangasiwa sa Pilipinas. And after a few years ay nagkaroon tayo ng Independence Day. Yun ang malaking pagkakamali natin, yung nagsarili tayo. Sana tayo yung pang 50 state ng Amerika. Ang pang 50 ay ang Hawaii. Dapat Pilipinas. Kasi ano tayo, ang garboso tayo, itong ma-pride ba tayo? Gusto natin magsarili, wala naman tayong pera, di ba? Kung nagiging 50 state tayo ng Amerika, napakaganda sana ng ating ekonomiya. Parang sa Hawaii, di ba? Okay, so ito na tayo. Tapos ko nang na-detect yung hugis may pagka-egg shape doon sa unahan kasi yun ang tinuturo nitong malaking V sa unahan daw. At alam nyo ba na merong hinahanap ang mga treasure hunter noon pa man na malaking egg-shaped na bato malapit sa tabi ng creek at merong laman na diamond, kaya hindi siya ma-detect ng anumang metal detectors, hindi ma-detect ng scanner kasi hindi siya metal. Dito mga katiets, ay meron akong ibahagi sa inyo na kung bakit dinetect ko ang mga bato na ito. Dahil meron akong nakitang sign dyan, nakita nyo ba? Medyo manipis siya pero pwedeng man-made ito at dahil sa tagal ng panahon ay nagnipis dahil merong tubig na rumaragasa palagi. So saan ba yon? Ito yan. Ang malaking V sign. Ang V sign na malaki, ang ibig sabihin niyan ay entrance, doorway or tunnel. So bakit baliktad yan? Ang eksakto ay ganito na nakatayo siya. Kanji sign yan for doorway, entrance or tunnel. Ngayon, bakit nakabaliktad? So kung dito ka titingin na banda, diyan ka titingin, ikaw to nakatayo. So, ibig sabihin, tama yan pero nasa likuran. Nasa banda sa likod. Kaya ginawa ko, inuna ko itong parang itlog na bato, malaki. Sabi nga ng isa sa mga kasabay ko na vlogger noon pa, pangalawa sa akin sa pag-vlog, na merong daw diamond na nakalagay sa hugis
itlog na bato. So kung makakita kayo ng mga hugis itlog na bato, i-detect nyo yan gamit ang inyong manual na gamit, yung aurameter, yung bobber, dowsing, pendulum. Kasi ang mga diamonds, kapag nakalagay yan sa supot or pouch, ay hindi ma-detect ng metal detector. Kaya yung mga ano lang, ancient na gamit ang gamitin natin. So V means B na baliktad, arrowhead na baliktad pala ay means nasa likuran. At wala siya dito. Pero kung nakatayo yan, nakaganyan, sigurado dito yan. Okay, so patuloy tayo. Okay, so wala sa mga bato. Kung merong mga item dito ay wala sa mga bato. So atin na naman i-detect ang parting ibabaw, ang kalupaan. So ganyan, kapag mag-remap ay detalyado. Yung umpisa sa bato, papuntang lupa. Every inch, every meter, every hakbang, every steps ay dapat ma-detect ang kalupaan para kumpletong remapping. At hindi na tayo mag-iisip na mayroong treasure na nakabaon sa lugar. Una, pendulum muna. Kapag mayroong detection, sigundahan ko yan ng dowsing rod. Tested na kasi itong ano niya, yung pendulum niya na kikilos talaga yan kapag mayroong mga nakabaon. Okay, pero hindi rin lahat nakabaon. Kapag mayroong natural minerals na marami na concentrated ang deposito, mga precious minerals, ay higupin din yan ng aura. Kaya yan, ang mga tsansa, pwedeng minerals na marami at pwede ring mga ginto at kayamanan. So, hindi palaging kayamanan. Ito, yung bato na yan, nagsuspitsa ako dyan. Ayan. Dahil meron siyang malaking parang bilog na inukit dyan. Ayan. At parang may nakapatch. Kaya maganda dyan kay Katiets, try nyo pagbasag yan, gamitan nyo ng maso. Yan o. Naka-concave siya. Ikuhaan siya. Hindi siya na-detect ng detector, so pwedeng diamond ang nakalagay dyan. Kasi kinain na siya ng ugat ng kahoy. Oh. Meron ng kahoy na century-old tree nakakapit sa kanya sa ibabaw. Kaya pwedeng mga sign yan ng treasures. Walang mawawala sa atin kung basagin natin yan o butasin. Yun o. Parang hinakop siya ng kamay ng ugat ng kahoy. Ito yung sa harapan niya, parang may U na nakabaliktad, pero parang nature pattern lang, pero hindi natin sure. Kaya pwede ngang legit marker yon yung sa may kahoy. Kaya parang mata din siya. So diyan lang yan. Ngayon, dahil sa ating dowsing at pendulum ay wala talagang na-detect. Walang malakas na hatak. Sa apat na direksyon, sa apat na posting, dapat pareho ang hatak niyan, parehong lugar ang humahatak. Wala siya. Ayan o, 2 beses na yan na dumaan ako diyan. Dapat hahatak kaagad siya. Kaya, ang mga rason kung bakit wala nang detection sa mga legit marker, ang rason yan ay pwedeng nakuha na yan noong 1970s pa or 1960s. Pero 1970s talaga ang malakas ang treasure hunting. Kasi yun ang panahon na nag-umpisa si Marcos sa pag-recover ng mga ginto. At prior to that, before sa 1970s, 1960s, ay napaka-inosente pa ng mga Pilipino. Wala pang naniniwala na may mga ibinaon. At wala pang mga treasure sign. Ngayon, 1970s, kumalat yung mga treasure sign ng mga treasure hunters. Mga librito.
ang ama ko noon ay merong libro, librito ang tawag ng mga treasure signs. At sinisirox ko yon ng marami kasi may nanghiram and then hindi binalik. Kaya dapat may Xerox ka na marami noon yon. Pero ngayon, pwedeng i-save na lang natin sa ating mga cellphone, sa ating mga computers ang mga signs. Mahirap noon mag-treasure hunt, pero meron ka talagang makuha noon. Kasi marami pa noon ang mababaw. Yung mga individual soldiers gold. Ito may mga marka-marka dito pero mga nature lang ito. Hindi ganong maganda. Ang creek ang pinaka malaking tsansa na makakuha kayo mga ka-TH. Kasi karamihan talaga ng Hapon sa creek nagbaon na merong malaking bato and then merong malaking kahoy. Yun lang ang palaging hanapin nyo. Kapag ang creek nyo ay maganda, hindi natutuyo, hanapin nyo lang malaking bato. And then malaking bato may marka. Hanapin nyo pangatlo ay yung kahoy kahit old tree or patay na. Ito pwede rin yan na countersign. Pero nagturo siya doon sa pinanggalingan namin. At pwedeng tumagilid na yan kasi nakatagilid na siya. Kaya yon, kapag merong old tree, malaking bato na may marka, merong creek, yung tatlo na yan ang tatlong elemento na pwedeng maghukay sa site. Okay, basta yung malaking bato ay meron man-made na marka, kahit bilog, kahit triangle, kahit square, kahit arrow, kahit litra. Kapag merong ganyan, sure na yan na merong nakabaon. Okay, kaya ito patuloy tayo sa pag-survey sa lugar ng mga legit markers. Meron akong nakita sa unahan dito. Yung pinagdikit na dalawang malaking bato na nagsasabi ng entrance. Ito yan, no? At merong inukit sa gilid, yung bilog. Man-made yun. Kaya ito muna ating bigyan ng analysis. Okay, narito ang aking ilustrasyon. Atin panoorin. At ito yung perfect example ng B-shape na hindi inukit. Yung dalawang bato pinagdikit at tinubuan na ng kahoy sa ibabaw. Kaya pwedeng simbolo ito ng doorway or entrance in front or under. Pwedeng dito lang talaga yan at pwedeng sa harap din niya. Pinakamalayo na distansya ay 5 meters galing dyan. Ito kasi ang nagsasabi, ito ang nagsasabi yan na marka. Man-made kasi yan, sinilsil yan, merong tool marks. Ginamitan niya ng chisel. Kaya nagsasabi siya na sign siya. At siya ay nakaharap dito mismo. Ngayon, napansin ko dyan ay malalim na ito na portion. Baka meron nang naghukay dyan. At baka yan ay small stash or individual soldiers. Yung ibinaon lamang ng 1 meter, 2 meters ang lalim. Kasi ang naghukay ay isang tao lang or dalawa. Kaya mababaw ang hukay nila. Yun yung mga minamadali na pagbaon. At yun ang hinahanap natin ngayon. Kung napansin nyo, wala tayong scanner. Ang gamit natin ay entry level ng metal detector na malalim ang madetect. Kaya kung meron tayong madaanan dito na hanggang 5 meters deep, 4 meters, 3 meters na pagkabaon ng mga giveaway ay madetect talaga natin yan gamit ng mga gamit natin. Okay, ako'y nag-encourage na muna ngayon sa ating mga ka-TH ng paghanap ng mga bunker. Kasi marami nang nadisgrasya. Ako nga matakot na ako kung nakita nyo yung mga video ko noon, pumapasok ako ng mga malalim na tunnel na mabaho. Parang hindi ko nauulitin yun dahil sa yung mga nangyaring bago pa lamang, di ba? Mga 2 months ago, ay mayroong mga grupo ng treasure hunter na halos maubos sila lahat sa loob ng kuweba.
Yung kuweba pa naman na pinasukan namin, kung nakita nyo, di ba? Tao lang yung kakasya, katawan ng tao, and then gumagapang ka. Pagdating sa unahan ay malawak na, pero kung mayroong sasabog doon na chemical or gases na poisonous, ay hindi talaga tayo makalabas kaagad dahil gagapang ka muna, masikip ang daan. Okay, kaya ito ang pinakasikreto mga katiet sa sign na ito. Pag nakakita kayo ng bato na dinikit, dalawang bato, and then ganito, and then may marka sa gilid na bilog, ay pwedeng entrance to tunnel or tunnel under or tunnel in front or doorway in front. Kaya magandang sign yan. Hindi na sila nag-uukit pa ng ganito na sign sa bato. Kasi mismo ang bato ay ganito na ang purma niya, di ba? Ito na yung purma niya, ganyan. So hindi na kailangan mag-ukit pa sila. Ang ginawa nila, nag-ukit lang sila sa gilid ng bilog, meaning may item. Okay, patuloy tayo. Okay, at dahil maraming mga signs na narito at maraming nagkalat na bato, ayun, ay atin gamitan ng dowsing rod. Kapag merong humihigop ng dowsing rod, mag-iikis or ito'y hatakin na sa sideways or left and right side na ganyan, ay merong aura. Kaya dadaan ako sa yung magkadikit na bato. Kapag nag-iikis sa harapan, ay pwedeng meron. Okay, unang try, wala. Kaya sigundahan, pangalawa. Ang rason din nito kung bakit merong mga legit sign na wala ng treasure, ang rason yan ay pwedeng na-recover na yan noon pa. 1960s, meron ng mga bumabalik na Hapon dito at Amerikano. Pagdating sa 1970s, si FM na, si Ferdy Marcos, ang tumitira ng mga treasure site. Yung kanyang tinatawag na Soldiers of Fortune. Isang regimen ni FM. Mga sundalo lang talaga yun. Ang leader doon, si General Bear, Fabian Bear. Mayaman na yun. Merong hati yun. Si Fabian Bear. Sila yung nagtalaga ng isang batalyon na tinatawag Soldiers of Fortune. At yun ang recovery team ni FM. Kaya magtaka tayo bakit may mga legit signs na wala ng item. Ito yung harapan ng sinabi ko. Ayan, klarong-klaro yung bilog sa gilid ng bato. At nakadikit sila na nagporma ng triangle. Isa yan sa mga sikreto. At napansin nyo yung tinatayuan ni pendulum, malalim na siya. So pwedeng merong nagukay niyan noon pa, matagal na. Pwedeng recovered treasure na yan. So isa yan sa mga sikreto, pandagdag nyo mga ka-TH sa inyong mga analysis nyo sa inyong mga lugar. Alright, so hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat sa ating sponsor sa Twinburg Creek, Dahilayan, at sa ating mga ka-TH sa buong sulok ng Pilipinas at sa abroad. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam!